Sheila, ano ang mga detalye ng lawsuit na ito at ano ang napagkasunduan sa settlement agreement? Hello, Abby. Sa isang class action lawsuit na isinampa noong 2020, nakasaad na ang Google ay kinumbinsi ang mga user na hindi nito itatrack ang internet activities habang naka-incognito mode. Ngunit ayon sa argumento ng plaintiff, ang advertising at iba pang technologies ng Google ay patuloy na nagre-record ng mga detalye ng mga site visit at iba pang activities ng users. Ayon din sa reklamo, ang pag-track na ito ng Google ay nakakuha ng anila ay unaccountable trove o di masukat na dami ng information ukol sa mga users na nag-aakalang ang Google ay gumawa ng hakbang upang protektahan ang kanilang privacy. Hindi naman naiulat ang mga terms ng settlement na napagkasunduan noong Huwebes at ito ay kinakailangan pa ring aprubahan ng federal judge. Umaasa naman ang mga abogado ng plaintiffs na maiipresenta sa korte ang pinal na kasunduan sa Pebrero ngayong taon. Abby? Sheila, sino ang nagsampa ng kasong ito laban sa Google at sino naman ang eligible na mabayaran sa settlement na ito? Abby, itong class action lawsuit ay isinampa ng tatlong consumer, si William Bayat ng Florida at si Jason Brown at Maria Nguyen na kapwa taga California. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung sinong eligible sa settlement na ito, ngunit nakasaad sa lawsuit na covered nito ang milyong-milyong mga Amerikano na gumamit ng incognito mode mula June 2016 hanggang 2020. Abby? Sheila, maraming salamat mula sa Toronto, Canada, kung saan matatagpuan ang Google headquarters sa Toronto Financial District.